Magandang gabi po. Kunin po ninyo ang inyong pong mga Biblia. Buksan po ninyo sa Amos chapter 6. Amos chapter 6. Now we know na ang book of Amos po, ito po ay primarily para po sa Northern Kingdom of Israel during the time of Jeroboam II. At nung panahon po ni Jeroboam II, ang Northern Kingdom ay nasa tuktok po ng kapangyarihan. Nagkaroon sila ng expansion ng territory. Yung mga territories na naagaw ng kanilang mga kaaway sa nakalipas ay nakakonquer muli ni Jeroboam II. At kabahagi po ng pagtaas ng kapangyarihan ni Jeroboam II ay ang pagtaas din po ng yaman ng buong kaharian. At dito po, nung mga panahon po ito, tinawag po ng Diyos si Prophet Amos. Si Amos po ay isa pong shepherd, isa po siyang farmer na tinawag ng Diyos, Amos, tinatawag kita at mangaral ka sa Northern Kingdom. At ngayon, hindi lamang po ito pinangaral ni Amos, kanya din pong sinulat yung kanya pong mga discourses, yung pong kanyang mga preaching. Hindi lang niya ito verbally pinirich, kundi kanya din po itong sinulat, at yung pong sinulat po ni Amos na yun po ay in-inspired ng Diyos, at yun ay pinreserve ng Panginoon. Kaya po sa mga oras po na ito, meron tayong preserved and inspired word ni Amos. At we know, nasabi po ni Paul kay Timothy, na lahat ng bahagi ng Scripture ay profitable para po sa atin. Kaya po hindi po natin i-ignore ang Book of Amos. Sa maraming churches po, rare na pag-aralan po ang mga minor prophets. Rare po, very rare. Pero we know na lahat po ng 66 books na ibinigay ng Diyos sa atin ay kinakailangan nating ma-master. At yun po ang ating pong goal sa pag-aaral po ng Book of Amos. At alam natin na sa chapter 1 and 2 ng Book of Amos, magkaroon lang tayo ng quick review. Dito natin makikita kung paano ginudge ng Diyos yung 6 na Gentile nation na nakapalibot sa Israel, kung paano ginudge ng Diyos ang Judah, and primarily kung paano i-ginudge ng Diyos ang Northern Kingdom, ang Israel. That's chapter 1 and 2. And we know sa chapter 3, 4, and 5, and 6, ito ay primarily para po sa Northern Kingdom. Now, naalala niyo ba kung anong mga samot-saring kasalanan ang nirebuke ng Diyos through Prophet Amos? Meron pong mga kasalanan ng idolatry, false religion, nakita natin po yan, false religion and idolatry, we see that, na ang mga Israelites ay inaasahan ng Diyos na sa Jerusalem sila manambahan. Inaasahan ng Diyos na doon sila mag-sacrifice, doon sila magpuri sa Panginoon sa Jerusalem. Pero we know na sa Northern Kingdom ay meron silang false worship places. Meron silang false worship places. Kung paano merong Levitical priest sa South, ang Northern Kingdom ay meron din silang sariling klase ng priesthood na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So unang kasalanan na nakita natin na guilty ang Northern Kingdom ay ang kanilang religious false religion, ang kanilang idolatry. Pangalawa, na nakita natin po sa pag-aaral natin ng Book of Amos, guilty din po ang Northern Kingdom sa kanila pong injustice, sa kanilang judicial system, na dapat yung kanilang mga korte, yung kanilang mga gate, yung mga lugar kung saan ipagtatanggol ang mga inosente, kung saan yung mga may nangangailangan ay pagtatanggol ng hustisya, ginagamit ng Northern Kingdom ang justice nila to oppress the poor. Merong injustice sa Northern Kingdom. And we see that in the Book of Amos. At hindi lamang po doon, primarily na dinil po ng Diyos na kasalanan po ng Northern Kingdom ay ang pag-o-oppress ng mga pinuno ng Northern Kingdom sa kanila pong mga tao. Pag-o-oppress. Anong klaseng oppression ba ito? Ito ba yung klaseng sinasaktan? Hindi po. Yung oppression na ginagawa po ng pamahalaan ng Northern Kingdom, primarily si Jeroboam II, ay ang pag-o-oppress sa tao sa pamamagitan ng pangingikil, pagpapahirap. Yung mga tao na pinamumunuan nila ay naghihirap at yung mga rulers ay yumayaman. For example, bigyan natin ng review. Go over in Amos 3:10. So, we're going to review quickly bago tayo natin pag-aralan yung Amos chapter 6. So, ano yung oppression? Ano yung corruption na meron sa Northern Kingdom? Tingnan niyo po, verse 10 of chapter 3. For they know not to do right, referring po ito sa mga rulers, saith the Lord, who store up violence and robbery
in their palaces. Anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Sa pamamagitan ng kanilang violenting pamamaraan at sa pamamagitan ng pagnanakaw, yung mga palasyo nila ay yumayaman, nag-store up. Anong klase ito? Ibig sabihin, yung mga rulers na nakatira sa palasyo, ninanakawan nila at meron silang violent treatment sa kanilang mga tao. We see that in chapter 3 verse 10. Tingnan niyo pa sa verse number 15. Yung mga rulers ng Northern Kingdom, sa verse 15 of chapter 3, I will smite the winter house with the summer house, and so on and so forth, and the houses of ivory. And you will see there na yung mga rulers ng Northern Kingdom, meron silang tahanan na pang winter. Meron silang tahanan na pang summer. Kung halimbawa, medyo na mainit dito, lipat tayo sa ating winter house. Medyo malamig na dito, lipat tayo sa summer house natin. At yung kanilang mga tahanan ng mga rulers ay gawa sa ivory. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Luxurious po ang pamumuhay ng mga rulers po ng Northern Kingdom. We see in chapter 4 verse 1, tingnan niyo po ito, hear this word, the kind of Bashan that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, would say to their master, bring, let us drink. Yung yaman ng mga rulers, ito pong kind of Bashan, ito po yung mga asawa ng mga rulers, yung pong mga babae na relasyon ng mga rulers. Na sabi dito, ino-oppress nila yung mga mahihirap, kinakrush nila yung mga needy, pinahihirapan nila yung mga tao nila, habang ang mga rulers ay yumayaman ng yumayaman. Hindi lamang doon, tingnan nyo pa sa chapter 5, verse number 11. So anong paraan ang oppression na ginagawa ng mga rulers na ito? Yes, nakita natin, Brother RJ, ino-oppress nila yung mahihirap, kinakrush nila yung mga needy, to the point na nag-i-store up sila ng wealth sa kanilang mga palaces. Ang tanong, anong paraan ng oppression ang ginagawa nila? Chapter 5, verse number 11. Tingnan niyo po ito. Basahin natin ng sabay-sabay. Chapter 5, verse number 11. Ready? Read. For as much therefore as is ready is upon the poor, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them. So ito po yung oppression. Paano nila pinahihirapan ng mga rulers ang kanilang mga pinamumunuan? Yung pong tinatawag na burden of wheat. Ito po yung taxation po nila. Ito po yung pagbubuhos nila. Kung halimbawa, ikaw ang farmers, nagtanim ka ng buong taon at nakapag-harvest ka, let's say, ng 20 kaban, ang gagawin sa iyo ng gobyerno, kukuhanan ka ng malaking bahagi sa iyong inani. Ikaw ang nagtanim, ikaw ang naghirap, ikaw ang nagtrabaho, na imbes na fair lang sana ang kukuhaning buwis, tinawag dito ng Diyos na ito yung burden of wheat. Mabigat na burden ipapataw sa mga tao. At yun po yung paraan ng oppression na ginagawa ng mga rulers sa kanila pong mga tao. Paano nila kinakrush yung mga needy sa pamamagitan po ng burden of wheat? Just imagine, ikaw ang nagpagod, meron kang halimbawa 20 kaban ng trigo na naani sa buong taon. Pagkakasya mo ito para sa iyong pamilya, pero ngayon ang kampo ni Jeroboam II ay kakatok sa iyong taniman at sasabihin, nabalitaan ko na nag-ani na kayo, ibigay ninyo sa kaharian ang kalahati ng iyong inani or something like that. Ganun po nila pinahihirapan yung pong mga tao po nila. At kung titingnan natin, mga kapatid, Brother RJ, concern ba ang Diyos sa mga batas ng pamahalaan? Katulad ng taxation? Kung titingnan niyo po ang Book of Amos, hindi po ini-ignore ng Diyos. Akala natin ang concern lang ng Diyos ay yung adultery, ay yung pagnanakaw, ay yung immorality, and yung religious sin. Hindi po. Kung titingnan niyo po sa Book of Amos, si Amos po ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ang economic and political sin na ginagawa ng mga rulers po nila sa kanila pong mga tao. Yung pagpapatay, yung pag-oppress at pagka-crush ng mga taong may hirap na nagre-resulta ito ng pagkayaman ng pamunuan ni Jeroboam II. And we see that in Amos chapter 3 to 5. Now ito pong chapter 6 na ating pong pag-aaralan, dito po, babaling na naman po ang atensyon ng Diyos sa ganong klase po ng kasalanan. Dito po sa chapter 6, isa pong primary kasalanan, primary sin, na ididil po ng Diyos po dito ay yung kanila pong pagpapahirap
ng mga rulers ng Northern Kingdom sa mga tao habang sila ay namumuhay ng mapayapa, habang sila ay namumuhay ng marangal. Ang mga pinuno ng Northern Kingdom ay namumuhay ng marangal at masagana habang ang mga tao nila ay ino-oppress nila. At yun po ang content ng chapter 6. Now, gagawin ko po, babasahin ko po yung verse number 1. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Bible. Amos chapter 6, verse number 1. Woe to them that are at ease in Zion and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nation, to whom the house of Israel came. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, we pray na bigyan niyo po kami ng tulong sa gabi pong ito, na malaman namin, Ama, ang katotohanan ng Amos chapter 6 at makita namin, Ama, kung paano po ninyo tinitingnan ang mga bawat bayan na lumalabag po sa inyong pong salita. And we pray na sa pamamagitan po ng Amos chapter 6 ay magkaroon kami ng biblical perspective kung paano din namin dapat tingnan ang kasalanan po ng aming pong bayan. Tulungan niyo kami. I pray that the Holy Spirit speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Now, dito po sa Amos chapter 6, verse 1 hanggang verse number 3, dito niyo po makikita kung paano ang mga pinuno ng Northern Kingdom ay meron silang false security. Ibig sabihin, kampante sila. Hindi sila nangangamba. Kahit sila ay nasa bingit na ng judgment ng Diyos, hindi sila nangangamba. Dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sa kanilang yaman, at deliberately nila ini-ignore ang parating na judgment ng Diyos. At dito po sa chapter 1 to 3, na kahit feel nila na safe sila, sasabihin ni Amos sa kanila na parating ang judgment sa kanila. So mapapansin niyo po sa verse number 1, sabi po dito ni Amos, ng Diyos through prophet Amos, woe to them that are east in Zion and trust in the mountain of Samaria. Yung pong salitang woe, ito po yung declaration ng coming judgment. Every time na merong magsasabi sa tao na woe unto you, yun po yung ibig sabihin, kahabag-habag ka kasi merong parating na husgado sa iyo. At dito, sabi ng Diyos sa kanila, kahabag-habag kayo na kayo ay woe unto them that are at ease. Yung pong ibig sabihin ng at ease, sila po yung mga tao kampante. Sila po yung mga tao na self-satisfied. Sila po yung mga tao na akala nila secure sila sa kanilang lugar. They are at ease in Zion. Ang Zion po, dito po ang geographic location po na ito ay ang Southern Kingdom. And we're going to see that later on. So dito, makikita po ninyo dito na may mga tao po that are at ease in Zion at hindi lamang doon, to those people that trust in the mountain of Samaria. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? May mga tao na pinroklamahan ng Diyos na kabag-habag kayo. Bakit? Kasi kampante kayo sa Zion at kayo ay nagtitiwala sa mountain of Samaria. Yung pong mountain of Samaria, ito po yung natural defenses po nila. Kung titingnan po ninyo, kapag ka ikaw ay nasa mountain at sa panahon ng gerahan, meron kang advantage kasi nasa higher ground ka. At itong mga tao na ito, hindi sila nagbabahala kasi we are in the mountain of Samaria. Kung may susugod man sa amin, alam namin kaagad. So, pero itong mga tao na ito, kahit sila'y kampante, kahit sila'y feeling nila safe sila, pinroklamahan sila ng Diyos ng proclamation of judgment. Woe unto you, dahil merong parating sa inyo na kapamakan. Verse number 1, you see also here, yung Zion and Samaria, ibig sabihin, both yung Judah and Samaria are included sa proclamation ng judgment ng Diyos sa kanila. Verse number 1 also says, which are named chief of the nation, to whom the house of Israel came. Itong mga rulers na ito, yung mga tao ng Northern Kingdom, they consider themselves the foremost, the chief, and the most distinguished among nation. Hindi sila nangangamba kasi akala nila, wait, kami ang chief of the nation, kami ang pinakataas, kami ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng bayan. Kaya hindi sila nangangamba. At to the point na yung house of Israel, yung mga tao na kanilang pinamumunuan, that's the house of Israel, look to their leaders for their direction. Napansin niyo po doon? To whom the house of Israel came. Ibig sabihin nito, yung mga tao ay tumitingin sa kanilang mga leaders. O leaders, anong kailangan namin gawin? Kami ba ay safe sa iyong kaharian?
So yun pong ibig sabihin na ito. Sa verse number 1, you see in this verse, yung pong mga rulers ng Northern Kingdom, meron silang pagiging kampante. Dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sa kanilang natural defenses, at to the point na yung House of Israel, yung mga taong pinamumuno nila, lumalapit sa mga leaders para humingi ng direction. That's verse number 1. Verse number 2, pass ye unto Calne and see, and from thence go ye to Hamath the Great, then go down to Gath of the Philistine. Dito, inutusan ng Diyos ang mga leaders ng Northern Kingdom na puntahan nila yung mga bayan na ito, yung mga well-known cities na mga kapangyarihan, katulad ng Calne, Hamath, and Gath. Ang point po dito ng verse number 2, kailangan nilang ma-examine sa ang point dito ng Diyos, nakita nyo ba yung bayan ng Calne? Nakita nyo ba yung bayan ng Hamath at ng Gath? Kung paano makapangyarihan din sila, pero ibinagsak sila ng Diyos? So yun po yung pinaka-point dito. Pumunta kayo, tingnan ninyo. Kayo, Northern Kingdom, akala ninyo safe kayo. Akala ninyo kayo yung chief of the nation. Pero tingnan ninyo yung mga bayan na ito na bumagsak at pinarusahan na ng Diyos. Sila ba ay nananatili pa? Tingnan nyo po sa verse number 2 pa, yung huling bahagi ng verse number 2. Be they better than this kingdom, or their border greater than your borders? Ito ba, kayo ba ay masigit sa Gath, Northern Kingdom? Masigit ba kayo sa Hamath? Masigit ba kayo sa Calne? Kung ang mga bayan, kung kayo ay hindi masigit sa mga bayan na ito at sila ay bumagsak, anong dahilan na hindi din kayo babagsak? Yun po yung verse number 2. China-challenge ng Diyos ang Northern Kingdom na hindi nyo ba alam ang mga fallen nation na ito na hindi naman kayo masigit sa kanila pero sila ay bumagsak? Anong dahilan ninyo na kayo din ay makakatakas sa judgment na parating sa inyo? That's the purpose of verse number 2. And in verse number 3, you see here na, ye that put far away the evil day and cause the seat of violence to come near. Anong ibig sabihin nito? Yung pong mga leaders at yung pong mga tao ng Northern Kingdom, they intentionally dismiss or delay the thought of judgment. Hindi nila iniisip na kahit pinangaral na ni Amos sa kanila na mayroong parating na judgment, hindi nila ito iniisip. Parang tingnan niyo po, ang mga tao right now, tayo po bilang mga mananampalataya, pinoproklama natin na may parating na impyerno. Anytime na mamatay ka, kaibigan, sa mundong ito, pag wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka maliligtas. Ikaw ay pupunta sa isang dagat-dagatang apoy, impyerno, and then later on, dagat-dagatang apoy. Anong ginagawa ng tao ngayon? Dinidismiss nila yung idea na merong judgment. At ganun din ang Northern Kingdom. They that put far away the evil day. Ibig sabihin nito, ay hindi ko muna iisipin yung coming judgment. Ganun ang ginagawa ng Northern Kingdom. Hindi po ito ignorance, kundi ito po ay willful denial. Na kahit napakinggan nila kay Amos at sa iba pang mga propeta na nangaral sa Northern Kingdom, hindi nila ito kinukonsider. Ayaw nilang tumalima, ayaw nilang magsisi. Kaya nga po, ang sabi po doon ng Diyos, and cause the seat of violence to come near. Dahil po sa kanilang rejection ng pagre-repent at pagtalima sa Panginoon, yung pong kanilang mga action, mas lalo nitong pinapalapit ang parating na judgment. Yung pong ibig sabihin ng cause the seat of violence. Pag sinabi pong seat of violence, pwede natin po ito i-consider na ito po yung injustice system nila. Na imbes na nung napakinggan nila yung warning na merong parating na judgment, dapat babaguhin na nila yung injustice system nila, pero hindi sila nagbago. Kaya ang naging resulta nito, mas pinalapit pa nito ang parating na judgment sa kanila. Yun po yung point po dito, and the seat of violence to come near. Na dapat nagsisi na kayo at yung judgment na parating sa inyo ay hindi nyo maranasan, pero dahil hindi kayo nagsisi, mas lalo ninyong pinalapit at pinalapit yung parating na judgment sa inyo. So that's verse number 3. So dito sa verse 1 to 3, nakita natin dito yung pagiging kampante ng Northern Kingdom, primarily ng mga pinuno nila. Akala nila, dahil meron kaming Mountain of Samaria, dahil kami mayaman, Amos, walang kwenta ang pinangangaral mo sa amin. Don't you know na makapangyarihan kami? Ngayon sasabihin mo na sasakupin kami ng Assyria? Don't you know na makapangyarihan kami? So yun po yung verse 1 to 3.
Now, verse 4 hanggang 6, ito naman, dito po babalik yung atensyon ng Diyos sa pag-rebuke sa kanila pong luxurious lifestyle, sa kanilang pleasure, at primarily sa kanilang insensitivity sa mga tao. Dito niyo po makikita na ang mga pinuno po ng Northern Kingdom, ini-enjoy nila yung comfort, ini-enjoy nila yung luxurious lifestyle, habang ini-ignore nila yung sigaw ng kanilang mga tao. So, verse number 4, tingnan niyo po. That lie upon beds of ivory, referring po ito sa mga ruler, and stretch themselves upon the couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall. So mapapansin niyo po sa verse number 4, dito niyo po makikita yung luxurious lifestyle nila. Makikita niyo po dito na yung kanilang mga higaan ay gawa sa ivory. Ivory. Ang ivory po ay napaka-rare na material po nito nung unang panahon. And even in our time, meron ba sa inyo merong higaang ivory? Wala sa akin. At hindi lamang doon, makikita niyo po, they stretch themselves upon their couches. Ibig sabihin po nito, na doon sila sa kanilang mga higaan, idle sila, at wala silang concern. Na doon lang sila, sitting pretty sila sa kanilang mga higaan, sa kanilang mga couches. At hindi lamang yon, tingnan niyo yung kanilang klase ng pagkain. And eat the lambs out of the flock, and calves out of the midst of the stall. They consume the choices of most tender meat. Nung panahon po ng Northern Kingdom, hindi po madali ang magkaroon ng meat. Hindi po madali. Right now, kung meron kang 500 pesos, pupunta ka lang sa palengke, meron ka ng meat na ma-access. Nung panahon po ng Asian time, hindi po ganun kadali magka-access sa meat. Ang gagawin mo, mag-aalaga ka ng kambing or ng baka, at yun ang magiging meat mo kung gusto mong kumain ng meat. At hindi po ito accessible sa lahat po ng tao. Pero yung mga pinuno ng Northern Kingdom ay meron silang lambs, meron din silang calves, na yun po ay mga delicacy. Hindi po ito pang-araw-araw na pagkain ng panahon po ng Northern Kingdom. Ito po yung mga piyesta po nila na araw-araw nilang kinakain. So, you see sa verse number 4, yung luxurious lifestyle nila, meron silang bed of ivory. Anong pagkain nila? Meron silang lamb at meron silang calves. Verse number 5, ano pa? Verse number 5, that chant to the sound of viol and invent to themselves instrument of music. Anong entertainment system nila? Meron silang mga musician sa kanilang kaharian na kung halimbawa magsiesta sila, dahil noong unang panahon, wala pang radyo, wala pang MP3 player, wala pang music instrument, wala pang digital device na magpe-play ng music. Meron silang mga hard musician na habang sila nagpapahinga, just imagine that, meron kakanta sa'yo habang ikaw ay tutulog. At ganun ang kanilang pamumuhay. To the point na merong nag-chant to the sound of viol. Ibig sabihin po nito, meron sila yung music po, meron po silang mga musician, may mga kumakanta, may mga nagpe-play ng mga musical instrument for their entertainment. To the point that they invent to themselves the instrument of music like David. Kung paano si David ay ginagamit ang musika, pero ang pagkakaiba po nila, si David ginagamit ang musika upang magpuri sa Diyos, sa kanila, ginagamit nila yung musika para sa kanilang pleasure. So, verse number 5, you see here kung ano pa yung luxurious lifestyle nila. Verse number 6, ano pa ang description ng Diyos sa kanilang marangiyang pamumuhay? Verse 6, that drink wine in bowls and anoint themselves with the cheap ointment. Tingnan niyo po yun. Yung kanilang pag-inom ng wine. Now, yung wine po dito, probably ito po yung associated sa drunkenness. Pero just imagine, kung paano sila uminom, hindi sila umiinom sa tasa lang. Yung pong bowls po dito na tinutukoy, ibig sabihin nito, abundant ang grape juice nila. Abundant yung kanilang wine. Na hindi lamang sila namumblema na isang baso lang iinumin nila, sagana ang kanilang wine. So yung pong bowl, gusto kong bigyan natin ng focus, na yung bowls po dito, ito po yung nagpapakita na meron silang excessive drinking. And you see here also, yung kasalanan po ng drunkenness, na kung paano sila nagiinom, and so on and so forth.
Hindi lamang po doon, sa verse number 6, mapapansin nyo dito, and anoint themselves with the chief ointment. Meron silang mga langis, meron silang mga ointment na mamahalin. Ang noong unang panahon po, hindi po madali ang kumuha ng langis. Ngayon, bibili ka lang sa pharmacy, pwede ka nang makabili ng efficacy oil. And very affordable ang mga oil right now. Lavender oil, I think you can check out sa Shopee ng lavender oil. Pero noong unang panahon po, yung oil, hindi po ito mura. Ito po yung napakamahal. Remember, meron isang disipulo si Jesus Christ na binasag yung oil na pamango. Ito'y sabi ni Judas, mas maigi na lamang na ibigay ito sa may hirap. Napakamahal po ng mga oil. Pero itong mga rulers ng Northern Kingdom, they anoint themselves with the cheap ointments. Hindi lamang ordinaryong ointments, hindi lang ordinaryong oil, kundi cheap, mahalin, tanyag na mga ointments. So, dito po sa verse number 4 to 6, dito nyo makikita anong klaseng pamumuhay ang meron si Jeroboam II. Ano ang kanyang hinihigaan? Ano ang kanyang pang-araw-araw na pagkain? Ano ang kanyang entertainment system? Ano ang kanyang drinking habit? And ano ang kanyang paggamit ng mga oil and so on and so forth. Pero gusto ko pong bigyan ninyo ng pansin yung huling bahagi ng verse 6. Ang tanong, Brother RJ, now, tingnan niyo po ito. Brother RJ, masama ba na mamuhay ng marangya? Hindi po kasalanan dito ang pamumuhay ng marangya. Yes, of course, kailangan nating kontrolin ang pleasure po natin, pero gusto kong pansinin natin na hindi yung karangyaan ang kanilang kasalanan. Huling bahagi ng verse 16, tingnan niyo po ito, sa gitna ng kanilang luxurious lifestyle ng mga rulers, sinabi ng huling bahagi ng verse 6, but they are not grieved for the affliction of Joseph. Yung pong Joseph po dito, ito po yung nagpapatungkol sa Northern Kingdom of Israel. Merong luxurious lifestyle ang mga rulers, pero yung mga tao meron silang affliction, meron silang suffering. Sumisigaw yung mga tao, Jeroboam II, tulungan mo kami. Jeroboam, mga rulers, tulungan mo kami. Hirap na kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan nyo kami. Pero ang sabi ng Diyos, hindi sila nahahabag sa kalalagayan at suffering ng kanilang mga tao. Yun po ang kasalanan. Just imagine that. Yung mga rulers na mumuhay ng marangya, yung mga pinuno ay kung paano meron silang sariling musician, singers pag sila ay natutulog, meron silang araw-araw, meron silang karne, araw-araw merong abundant grape juice and wine meron sila, pero yung mga taong pinamumunuan nila na doon, sumisigaw ng tulong. Ang matindi pa dito, hindi sila nakikinig. Hindi sila nagigrieve. Pag sinabi pong nagigrieve, insensible po sila. Hindi nila binibigyang atensyon yung sigaw ng mga tao, at yun po ang kasalanan po dito. At now, dali natin po sa ating kalalagayan. Now, kung titingnan po ninyo sa ating pong Philippine setting, ang gap po ng mayayaman ngayon at may hirap ay napakasukdulan na po. Napakasukdulan na po. Alam niyo po ba na is one of the most expensive real property sa Pilipinas ay ang Forbes Park and Dasmariñas Village sa Makati. And one time, I think 5 years ago, nag-check ako ng property doon. Sabi ko, gaano kamahal ang isang lote sa Forbes Park? 5 years ago, when I check, isang lote na pwede mong pagtayuan ng bahay worth 1 billion pesos. Ganun po kamahal. At alam niyo po ba, marami pong politician tayo na may property sa Forbes Park. That's the reality. Just imagine that. Marami po tayong politician na nakatira sa Forbes Park. Marami tayong politician na pag nagkakasakit, aalis ng bansa kasi gusto nila ng mga ekspertong doktor ang tumingin sa kanila. Marami po tayong politician na kung sila ay magbabiyahe, meron silang mga private jet na pwedeng sakayan. Anong point ko po dito? Kung titingnan po ninyo sa ating pong setting, hindi po tayo nagkakaiba sa setting po ng Northern Kingdom. At kung paano merong oppression na nangyayari sa Northern Kingdom at ganoon din po nangyayari po sa atin. Just imagine the recent anomaly na meron po sa ating bayan na kalahating trilyon
ang nawala po sa budget sa Pilipinas last year according po sa investigation dahil sa corruption. Ibig sabihin, yung pera ng mga mamamayan ay dapat mapunta at may balik sa kanila, ito ay napunta sa bulsa ng mga namumuno. So kung titingnan po ninyo, wala pong pagkakaiba. Ang tanong, ang challenge ko po sa inyo, kung ang Diyos, concern ang Diyos sa kasalanan ng Northern Kingdom sa kanilang pamumuno na gano'n, ang Diyos kaya ay hindi concerned sa ating kalalagayan? Dito nyo po makikita na bilang bayan, tayo po ay nasa bingit ng judgment ng Diyos as a nation. And you will see it here sa Amos chapter 6. Ang nakakalungkot nga, pag tingnan nyo po, pag ikaw ay isang Pilipino na nagkasakit at wala kang health insurance, ang gagawin mo, talagang mamumulubi ka at to the worst case scenario, talagang aabutin ka ng kamatayan. Bakit? Kasi yung budget, yung pondo na dapat maibalik sa mga tao, just imagine this. Meron akong kaklase na nagtatrabaho sa Senate na parang internally pinag-uusapan nila na bakit hindi na lamang yung mga budget ng mga politician, congressman, para sa medical assistance ay ilagay sa mga health center. Kasi currently po, kung alam niyo po, ang budget ngayon, hanggang sa ngayon, ang mga lawmakers po natin, meron silang budget na nakalaan for medical assistance. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Kung halimbawa ako nagkasakit at hindi ko kayang tustusan yung aking medical needs, pupunta ako kay congressman at gagawa ko ng letter at congressman, pwede bang humingi ng tulong para sa aming mga pangangailangan? Ang isang proposition nung isang mambabatas sa Senate, sabi ng aking kaklase, pinipilit nila na tanggalin yung sistema na yon. Na yung pera na hawak ng lawmakers ay ilan na lang directly sa mga health center para yung mga tao hindi na pupunta kay congressman para humingi ng tulong. Pero alam niyo po ang nangyari during the bilateral meeting recently? Hindi po, binalik uli sa ganung setup. So, yun pong nakakalungkot. Ang point ko po dito is, kung i-examine natin ang ating pong bayan, of course, tandaan niyo po ito, tayo po as a nation ay nasa judgment ng Diyos. We, as a Pilipino, bahagi po tayo ng bayan po na ito. At kung paano ang Northern Kingdom ay accountable as a nation, we, the Philippine nation, we are also accountable to the Lord. At dito makikita natin na yung kanilang corruption sa government ng Northern Kingdom ay hindi po binaliwala ng Diyos. Ganon din natin makikita na ating pong bayan ay under the judgment po ng Diyos. So, you see that in verse number 6. Now, verse 7 to 8, tingnan niyo po ito. Verse 7 to 8. Dito niyo po makikita kung paano ipapakita ng Diyos ang reversal ng kanilang kalalagayan. Verse 7 to 8, therefore, now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretch themselves shall be removed. The Lord God had sworn by himself, said the Lord God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces. Therefore, will I deliver up the city with all that is therein. Dito niyo po makikita na bilang parusa ng Diyos sa Northern Kingdom, i-reverse ng Diyos ang kanilang luxurious lifetime. Yung kanilang luxury ay magiging distraction. Ano yung kanilang minamahal? Yung kanilang pagiging kampante, yung kanilang ease, yung kanilang feasting, and even yung kanilang palaces. Lahat ng yun ay kinamumuhian ng Diyos. At dito nyo din makikita kung paano diniklara ng Diyos ang katotohanan na ang Northern Kingdom ay mawawasak. Mapapansin nyo sa verse 4 na yung mga nauna, those who were first in ease, therefore now shall they go captive with the first that go captive. Ibig sabihin nun, yung mga tao na namumuna sa karangyaan, yung mga tao na namumuno sa kanila, those that shall go, those with, they go with captive with the first. Ibig sabihin po nito, kung sino ang namumuna sa karangyaan, sila yung unang makakaptive.
Sinabi ng Diyos po ito. Hindi lamang doon, yung pong banquet of them, ibig sabihin yung kanilang piyesta, yung kanyang mararangyang pagkain, lahat ng yun ay mariremove. Lahat ng yun ay magwawakas. Also makikita niyo po dito na ang Diyos ay nanumpa, sabi ng verse number 8, the Lord God had sworn by Himself. Ibig sabihin, isinusumpa ng Diyos sa kanyang sarili na ang kanilang kalalagayan ay mawawasak. So yun po ang tindi ng judgment po ng Diyos. Sabi pa dito ng Diyos, I abhor the excellency of Jacob. Ibig sabihin po dito kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kanilang mga palasyo, ang kanilang mga yaman, ang kanilang karangyaan, kinamumuhian ng Diyos. And here, sa verse number 7, mapapansin niyo po dito, therefore will I deliver up the city with all that is therein. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang magdi-deliver ng buong kaharian ng Northern Kingdom sa kamay po ng Assyria. Verse number 9 to 11. So verse 9 hanggang 11, dito niyo po makikita yung severity, yung totality, and terror of the Lord's judgment. Dito po i-describe po ng Diyos further kung ano ang mararanasang destruction ng Northern Kingdom dahil sa kanilang kasalanan. Sabi po dito ng verse 9, and it shall come to pass, if there remain 10 men in one house, that they shall die. Ibig sabihin nito, na kahit meron 10 tao na magtago sa isang bahay, ang sabi dito ng Diyos, lahat sila ay mamamatay. Pag ang Assyria ay sumakop na sa kanila, kahit yung 10 tao ay maggrupo-grupo upang akala nila, pagsama-sama tayo dito, safe tayo dito. Pero sabi ng Diyos, silang lahat ay mamamatay. Ano sabi pa dito ng verse number 9, ng verse number 10, and a man's uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, is there yet any with thee? And he shall say, no. Then shall he say, hold thy tongue, for we may not make mention of the name of the Lord. So verse number 10 po dito po i-describe po ng Diyos kung anong mararanasang tindi ng kamatayan pag ang Assyria ay sumakop na sa kanila. To the point na yung kanilang uncle ay sisilaban. Sabi dito, yung pong man's uncle po dito, the man's uncle shall take him up, kukunin ng isang tito o tiyo yung bangkay ng isang kanyang pamangkin at anong gagawin niya? Ito ay kanyang sisilaban. Ibig sabihin, sa tindi po ng kamatayan na mangyayari sa Northern Kingdom, uabot sa point na hindi nila gagawin na yung tamang paglibing. Kasi tandaan niyo po, ang pagsisilab po ng bangkay, ito po'y pagano. Hindi po ito pamamaraan ng mga Hudyo. Hindi po nila ginagawa yun. Ito po ay pagan practice. Pero sa tindi ng mga bangkay sa buong street ng Samaria, wala na silang choice. Hindi na natin ito kayang ilibing. Kaya ang gagawin ng isang tiyuhin, silaban na lamang yung bangkay sa tindi ng baho at ng amoy ng tao na ito. At sabi pa dito, you will see here na sinabi pa dito, then shall he say, hold thy tongue, for we may not make mention of the name of the Lord. Ibig sabihin nito, magkaroon kayo ng pagiging tahimik habang nararanasan ninyo ang judgment na ito. Kasi kung kayo ay magsasalita, mapoprovoke nyo pa further ang judgment ng Diyos. So basically, ito pong verse number 10, dito nyo pong makikita yung pong tindi ng kamatayan na mararanasan nila. Na kahit sila ay magtipon, 10 sila, nasa tahanan sila, akala nila, pagsama-sama tayo, hindi tayo mamamatay dito sa loob ng tahanan. Pero ang sabi ng Diyos, lahat sila ay mamamatay. At sa tindi ng kamatayan na mararanasan, dapat normal na paglilibing, na ililibing nila sa lupa yung bangkay, pero dahil sa dami ng bangkay, sisilaban na lamang nila ito. So you see that in verse number 10. In verse number 11, for behold, the Lord commanded, and He will smite the great house with breaches and the little house with clefts. Sa tindi po ng judgment ng Diyos, ipinangako po ng Diyos at sinabi po ng Diyos na lahat po ng tahanan ng Northern Kingdom ay mawawasak. Yung pong mga great houses ng mga pinuno, yung pong mga great houses ng mga mayayaman ay babagsak. Yung pong mga little houses ng mga may hirap ay kasama pong babagsak. Ibig sabihin, yung judgment na parating ay total
national destruction. Verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Dito po sa verse number 12 and 13, dito niyo po makikita yung pong irrational corruption ng Israel justice at kanilang pride sa kanilang pong kalakasan. Na dito, makikita niyo po dito how unnatural and perverse their condition has become. So, babalik po dito sa verse 12 and 13 kung paano i-describe po ng Diyos yung kanila pong kasalanan. Sabi dito ng Diyos, shall horses run upon the rock? Will one flow there with oxen? Ito pong dalawang tanong ng verse number 12, ito po yung rhetorical question. Ito po yung tanong, hindi para sa humingi ng sagot ang Diyos. Ito po yung tanong upang mag-isip po ang mga tao. Ang mga kabayo ba, sila ba ay tumatakbo sa babatong lugar? Of course, ang sagot po ay hindi. Never ang isang kabayo ay tumatakbo sa mga batuhan kasi hindi pwedeng ang kabayo tumakbo sa batuhan. Doon sila sa lupa, doon tumatakbo yung kabayo. Pero tinanong ng Diyos, shall horses run upon the rock? Ano pa yung pangalawang tanong ng Diyos? Will one flow there with oxen? Yung bang baka, yung bang oxen, siya ba ay magbubungkal sa isang batuhan? Sa isang mga bato? No, hindi. Unnatural yun. At ganun din po, kung paano yung kabayo ay hindi tumatakbo sa batuhan at kung paano yung oxen ay hindi nagpo-flow sa mga batuhan, ganun din po ka-irrational yung pong kanilang mga action. So pinapakita dito ng Diyos, alam niyo mga Israelites, Northerners, napaka-imposible kung paano sukdulan ang kasalanan ninyo. Hindi natural ang inyong ginagawa. So yun ang point dito ng Diyos. Kung paano hindi natural ang kabayo tumakbo sa batuhan at yung oxen na hindi tumatakbo, hindi nagpo-flow, hindi nagbubungkal sa mga bato, ganun din ka-unnatural ang inyong mga kasalanan pero ginagawa niyo siya. So verse number 12, dito niyo po makikita sa verse number 12, for ye have turned judgment into gall and the fruit of righteousness into hemlock. Yun po ay description ng injustice po sa kanila. Yung pong judgment sa kanilang mga korte, dapat ito ay tama, dapat ito ay beneficial, pero ito ay nagresulta sa gall. Ibig sabihin po ng gall, naging bitter to. Naranasan niyo ba na magsampa kayo ng kaso na dapat hustisya ang makukuha mo, pero at the end, naging bitterness to kasi na dahil sa corruption sa justice system, dapat pinagtatanggol ka ng sistema ng hustisya, pero na-reverse ang hustisya dahil sa corruption. So yun ang kalalagayan nila dito. Yung judgment ay naging gall at yung fruit of righteousness naging hemlock. Pag sinabi pong hemlock, ito po isang halamang nakalalason. Dapat katuwiran ang mapuproduce ng kanilang mga korte, pero ito'y parang naging poisonous plant. So ganun po kakorap ang kanilang justice system. Now sa ating panahon, tingnan niyo po, kung kayo po ay nanonood ng balita, ginagamit pong way ng pag-atake sa tao ay ang justice system. So, ginagamit po na, kung ako halimbawa makapangyarihan, pwede kong gamitin yung judicial system para pumagor ito sa akin. So, currently, yan po ay makatotohanan din sa ating bayan. Ang ating pong hustisya sa ating pong bayan ay wala po kayong makikitang katotohanan. Kung ang nananalo po ngayon sa hustisya, kung ikaw ay makapangyarihan, hindi ka makakasuhan. Kung ikaw ay may pera, kaya mong sugulan ang judge, and so on and so forth. Ganun po ang Northern Kingdom. And in verse number 13, tingnan niyo po, verse number 13, ye which rejoice in a thing of naught, which say, have we not taken to us horns by our own strength? Ibig sabihin po nito, ipinapakita po ng Diyos yung kanilang pagmamataas ay worthless and empty. They celebrate success that has no real foundation. Ibig sabihin, they rejoice in a thing of naught. Nagagalak sila sa isang bagay na walang kabuluhan. Bakit? Kasi sinasabi nila dito, have we not taken to us horns by our own strength? Ibig sabihin, kiniklaim nila na yung kanilang tagumpay, na yung kanilang kalakasan ay dahil sa kanilang sariling kakayanan. Hindi nila alam na ang Diyos ang may hawak ng kanilang kalalagayan. So, you see in verse 13, yung kanilang pride is worthless and empty. Now, last verse number 14. But behold,
I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the Lord, the God of hosts, and they shall afflict you from the entering of Heman unto the river of wilderness. Dito niyo po makikita kung paano ang Diyos sinabi, ang certainty na merong bayang hinuhubog ng Diyos, merong bayang huhubugin ng Diyos upang wasakin ang buong Northern Kingdom. At we know, more than 100 years after nangyari po ito, noong 722 BC, kung saan ang kampo po ng Assyria ay pumalibot po sa Samaria ng 3 taon and total pong nawasak ang buong Northern Kingdom. So, dito niyo po makikita na una, ang Northern Kingdom po kahit patuloy ang pag-abot ng Diyos sa kanila, hindi po sila nagsisi. At dahil po doon, ang Diyos ay nagpataw ng kaparusahan sa kanila. Ganun din po, apply po natin sa ating pong panahon. Tandaan niyo po, ang ating pong Diyos ay mahabagin pong Diyos. Nabasa nga natin kanina sa Ezekiel chapter 33, na ayaw ng Diyos na merong mamatay, ayaw ng Diyos na mamatay ang wicked. Ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang isang wicked person ay magsisi ng kanyang kasalanan at bumalik sa Kanya. Pero kung ang tao ay hindi magsisisi at magpapatuloy siya sa kanyang kasalanan, mararanasan ng tao ang judgment, katulad ng Northern Kingdom. And ano bang makikita natin dito sa pag-aaral natin sa Amos chapter 6? Pangalawang makikita natin dito na ang pasensya ng Diyos ay may sukdulan. Yes, ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos ayaw niya ng sino man ay mapahama. Pero tandaan po ninyo, ang Diyos po ay meron pong sukdulan ang kanya pong pasensya. Na kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay namumuhay sa kasalanan, tandaan mo na yes, pwede kang patawarin ng Diyos, pero tandaan mo, ang kasalanan na gagawin natin ay palagi pong may consequence. At yun po makikita natin ang hustisya po ng Diyos. And last application na gusto ko pong dalhin po natin, kung ang Diyos ay ginudge ang Israel dahil sa kanilang kasalanan sa gobyerno, kumusta kaya ang ating pong bayan? Kumusta kaya ang ating bayan? So dito niyo po makikita na ang Panginoon po, sa pamamagitan ng Amos chapter 3, 6, and even sa book of Amos, alam natin, hindi ba kayo nagagalak na alam natin, kung ikaw ay Kristiyano, alam mo ang nasa isip ng Diyos kapag tinitingnan ng Diyos ang ating bayan? Hindi po nalulugod ang Diyos. Last week, napag-aralan natin yung false religion ng Northern Kingdom. At nakita natin, alam natin na ang mga Pilipino, meron tayong mga ibang Diyos-Diyosan. Hindi talaga tayo sumasamba sa buhay na Diyos. As a nation, most of us are Catholics. Mas sinasamba natin si Maria as a nation kaysa kay Jehovah. At kung titingnan natin, sa pamamagitan ng Book of Amos, alam natin kung ano ang pananaw ng Diyos sa ating bayan. Hindi ba kayo nagagalak na alam mo ang isip ng Diyos kung pag tinitingnan ng Diyos ang ating bayan? And tandaan niyo po, yung pong mga natural calamities, hindi po ito dahil sa global warming. Kung kayo ay naniniwala sa Bible at kayo ay biblicist, sinasabi po ng Bible na ang Diyos ginagamit niya ang nature upang maganap ang kanyang kalooban. Now, no wonder bakit kaya puro puno ng natural calamity ang ating bayan. I don't know, I don't want to conclude, but personally, I have my conclusion because I know the book of Amos. I know the book of Amos na pwedeng gamitin ng Diyos ang nature upang maganap ang kanyang kalooban. Hindi tayo binabaha dahil gumagamit tayo ng styrofoam. Hindi tayo binabaha dahil tayo ay hindi tayo nagre-recycle. Pag tinignan niyo po sa scripture, ang Diyos po ang may control ng ating pong nature. At we can say na probably nagiging instrumento ng Diyos ito upang paalalahanan tayo as a nation. So, that is Amos chapter 6. Now, next week po, pag-aaralan po natin ang Amos 7 at dito po magpapatuloy ang preaching po ni Amos sa kanila pong mga kasalanan. Tayo po lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa aming pong pag-aaral ng Amos chapter 6 at nakita namin, Ama, ang inyong pong isipan. Salamat, Ama, na sa pamamagitan ng inyong written word, alam namin kung paano po ninyo tinitingnan ang mga bayan,
na gumagawa ng korupsyon sa kanila pong mga pinamumunuan. At hindi lamang po dito, nakita namin, Ama, ang inyong pong habag sa amin kung paano kami ay nagpapatuloy sa kasalanan, pero kayo ay patuloy na umaabot upang kami po, Panginoon, ay magsisi po at hindi namin maranasan ang judgment at consequence po ng aming kasalanan. Salamat, Ama, sa inyong pong habag at kabutihan po sa amin. We pray na patuloy kayong manguna at mag-ingat po sa amin. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.